Good morning! Hi, Sir Lester. Hi, good morning po. Ano ba, Sir Lester, Sir Mark? Saan po kayo komportable? Pwedeng pogi din. Ayun no! Parang mas okay nga yun ha. Meron pa isang pogi dito, nagtatago daw. Hi, Sir! Hi. Ganun talaga pag late. Ayun no! Shoutout kay Sir Christian na late. Shoutout kay Irina sa naga, hindi nagsasama. Nung nakaraan, car interview din ang nangyari kay Sir Christian. And isang masayang kwentuhan lang muli ngayon. And what's up? Welcome sa car vlog ni Ma'am Karen. Interviewin mo ng kapatid mo. Bakit ako? Nung Vlog nakaraan. mo, diba? Akin pala. Oh, shout out Miss Irene. Hindi nasasama sa naga. Ayun na. Sunduin natin? Sa lubong naman dyan. Ayun no. Pili nuts o kaya Yan. pansit bato. Ayun no. Uy, masarap yun. Oh. Nung nakaraan kasi, sabi ni Sir Christian sa interview ko, napanood mo ba, Sir? Oo, napanood ko naman. Andito yung link. Lalagay sa taas yung link. Ayun na. Ang sabi kasi ni Sir Christian, kasalanan mo daw, Sir. Yung pagiging, yung kung bakit nasa DXN siya ngayon. Oo. Oo. Ayun, so ito talaga yung may sala. Yung si Sir Pogi. Sir Pogi. You're always on my mind. Ay, may isa po Pogi. Doon kaway-kaway naman dyan. Kapatid din namin. Oo, akala ko teenager. Tapos may kasama siyang ano. Teenager din. Oo. Uy, bongga yun. Ang bongga nila mag-asawa, nakakatuwa. Tsaka ang bongga niyong magkakapatid. Sabi kasi ni Sir Christian nung nakaraan, kasalanan mo kung bakit din siya napunta sa DXN. So, pakwento naman konti. Kahit very, very light lang, Sir Lester. Nung na-invite kasi ako sa DXN, sa school yun, sa New Era, buwang agad ako. Ayun o. Oo, si Aproiba naman ang Roy Gamboa? Oh, wow. Sa mga presenter. Isa rin yan sa idol ko. Trainer ng mga trainers. Yes. Congratulations nga pala. Thank you. Yung membership noon, sumali ako sa Paluwagan. Oh, wow. Sumali ako sa Paluwagan. Tatamaan ko is 780 pesos. Parang ganun. More or less 800. Yun yung ginamit ko pang membership. Tapos naipagpalit ako ng number ng tama sa isa kong kasali na eventually naging member ko rin naman. Ay, wow. Yun. Doon ako nag-start. Tapos dumating ako dyan sa amin. Tadaan natin mamaya yung kanto. Yun. May dala akong kape, Oshi. Na inutang muna yun para ibenta. Wow. Para ibenta yun. Ano yun, madaling araw ako dumating, dala yung mga plastic na yun. Ayun, doon lang yun yung pinakang vivid start ng aking journey sa DXN. Pero hindi naman ako active totally agad. Nag-DXN ako, syempre, na-motivate lang. Pero products pa rin yung sa akin, talagang nagbigay sa akin ng, tsaka nagtulak para subukan. Oh, wow. Kasi marami kaming mga sakit lalo na yung hika. Lahat kami may hika. And then, nanay ko may problema sa thyroid, sa goiter. So baka sakali lang makatulong. Sinubukan nyo yung negosyo, hindi nagsisigin ng negosyo agad kasi wala naman kami practice sa pag-negosyo Wala naman talaga. Ang galing, no? Oo. Walang negosyante sa amin. Ang palaki nga sa amin is, yun nga, trabaho ka. Mag-aaral ka na mabuti. Para magtrabaho ka. And dapat nga, konduktor ako dyan sa mga bus company dyan. Oo, no. So wala talagang idea. Pero paano, Sir Lester, na kasi ikaw daw ang nagsimula ayon kay Sir Christian. So paano pumasok sa isip mo yung pagnenegosyo or paano ka nagkaroon ng idea? Lakasan lang ng loob. Tapos siguro subukan ko lang, wala rin mawawala. What if may mangyari sa akin? Ang sabi ko lang kay Upline Roy nun, hindi ko ito magiging Upline. Pag ako tsumega na 1,000 sa DXN, masaya na ako. Ay ba? Ano yun, parang fulfillment na sa akin kasi walang pera na sa akin yun. Kasi yung buhay ko sa Maynila bilang estudyante, hindi naman masaya. Oo. Hindi masaya. So, para magka-idea ka, yung school ko, New Era, dito sa Laguna, ang aking bahay, uwian po ako, araw at gabi. Layo. Sobrang payat ko nun. Oo. Dumarating sa point na yung 10 piso sa bulsa ko, nakaipit lang yun dahil
pamasahe ko sa bus from New Era, Central, papuntang Cubao. Kasi dun yung sakay ng bus. Hindi pwedeng mawala yun. Hindi pwedeng magastos yun kasi yun yung pamasahe ko. Then 4 o'clock, papasok ulit ako. Ang hirap ng buhay para pagka estudyante ka na medyo ka pa sa budget. Hindi medyo. Talagang oo, ano talaga. Dumarating nga sa punto na ang kain ko lang isang beses na tinapay tapos tubig lang lahat sa fountain. Alam ng mga ano yan, alam ng school yan. Tapos nakikain ako dun sa aking sa Melcoral. Nakikain ako kakapala ng mukha doon. Oo. Kasi yung aking mga roommates doon sa dati nag-dorm ako, hindi rin ako tumagal. Ano namin, isang noodles, 2 tabo ang tubig. Oo, kumbaga diskarte na lang para magkalamanan siya. Pangarap ka eh. Siguro yun lang. Pangarap Yun yung nagtulak sa'yo para subukan ang pagnenegosyo. Magtyaga sa lahat ng bagay. Wow. Hindi lang sa negosyo, tyaga lang. Okay, mahirap magbuhay. Mas mahirap magbuhay nang wala kang ginagawa. Tama. Oo. Kaya yung iba, kung sinasabi, kasi may mga nagsasabi, Sir Lester, na ay ayoko mag-Dexon kasi wala akong pera eh. Wala akong, hindi ko kaya gawin yun, wala akong pampuhunan. Sa tagal ko sa tagal ng nating nabubuhay, kung gano'n na mentalidad, yun ang magdadala sa iyo kung paano ko magdala na magbigay ng patuwiran sa lahat ng bagay. Kung papayag ka na wala talagang pera, wala namang nagkataon na Diyos tumaya nga sa loto, kailangan pumunta sa kailangan tumaya. Kailangan tumaya eh. So anong year yung Sir Lester nung nag-start? Nag-join ako 2007. Oh wow. 7. Tapos active ako 2009. 2009 na. So parang tinry mo lang muna nung 2007, 2008. Kasi nag-aaral po ako. Oo. I'm taking up mechanical engineering. Nung time na yun. Kasi yung course eh. Oo. Yung pala yun. May mga nagre-react mo. Bayabas ako eh. Hindi. Kahit pa paano naman kasi, kaya naman kasi natin mag-aaral. Wala talaga lang financial na... Oo, ang hirap din naman kasi talaga kung medyo, yun nga. Pinilit ko pa rin, tinry kong magsabay. Oo. Nagtitinda ako ng kape sa Tandansora hanggang ano yun, mula Tandansora, Kuryat. Lakad ko yun hanggang Mindanao pabalik. Tubo lang ng 80 pesos. Mas masaya na ako noon kasi may tubo. Isa naman 30 pesos ang nasa bulsa mo, makakain ka ng 5 pisong tinapay tapos tubig. Wala na. Oo. So diskarte talaga yun. Yung mga sinasabing diskarting malupit. Kasi hirap para talaga. Oo. Hindi biro. Hindi talaga biro pag mga ganong kailangang makabenta para lang may pangkain, diba? Lala ako. Inspirasyon ko rin yung yung mga nagdi-DX na talagang walang. Na nag-start noon. Kasi meron na sila. Yung mga tipong humihiram ng product sa center para lang may pangbenta at para makatubo, may makain sila. So grabe no, sobrang inspiring nga talaga yung mga ganun tao. Itong dinadaanan natin, nilalakad ko lang to pagbenta ng kape. Oh wow. Itong ating ginaboy-boy ngayon. Tigil tayo sa kasi yung di ba yung center natin? Doon. Ang bahay namin dito. Oy, wow. Dito ka tayo, madam. At dahil doon, Madam Karen, bago mo ibigay yung second question, titigil tayo doon. Titigil saan tayo mag-stream? And what's up? Nagbabalik na kami. Nagbabalik na kami para sa mga tuloy-tuloy na tanong. Ayun na. Ni DX at Mami Karen. Ay. Oo. Sir Lester, kanina sabi mo. Nilamig si Sir Lester. So, nabanggit mo kanina, 2009 ka na nag-active. Ayan. Curious ako, kailan mo to na-pa-member tong gwapong nasa likod? Si Ian? Si Ian. Ano nga ba yun? Hindi pa niniwala sa sinabi kong 2014 na sa Lucena. Ano kasi yun eh? Nag-home party si Aproy dito. High school pa lang naman to eh. Nag-home party si Aproy dito sa amin. Nakapakinig. Ano na yan? Sasabi ko sa kanya, tol malay mo dito tayo mama. Pagtulungan natin. Mga salitang hindi ko malimutang binitawan ko sa kanya. Ang galing. Hindi ko naman nag-seek in yun kasi tag-join naman yan, college na rin eh. Pero nung nagdi-DXN ako noon, luwas ako.
ako, nagtatanong ako training. Kasi nakakatuwa eh. Sa medyo tagal ko na rin, medyo tagal talaga. Sa tagal ko na rin sa DXN, mas marami kasi yung kwento na yung kapatid ko negative, yung kapatid ko ayaw, yung kapatid ko tinatawanan lang ako. Natural yun, kahit naman sa amin. So tinawanan ka rin ito nung una? Hindi. Tiwala agad yan eh. Pero sa relatives. So. Support sa kuya. Ayun o. Wala. Ay, dalaga. Wala naman kasi mag-aanon kami na rin lang dati. Dito yung amin eh. Ay, wow. Sa Lobon pa. Ayun. Doon. Wala iba magtutulungan kami din. Kung yung trip mo, sige tara, trip natin. Alam niyo, nakakatuwa yung bonding nyo. Para lang kayong mga magbabarkada. At saka, mas nakakatuwa, mas natuwa din ako kasi nasa DXN kayo, si mother nyo kanina, very cool din. Ako, ano yun? Negative yun. Talaga? Oo. Number 1 yun. Pero, nung dumating dyan sila Upline Roy, siya Upline Roy, sa sala nga yung tinatulog eh. Galit doon eh, kasi ano eh. Ayaw niya. Oo, kasi natsindikato daw ako. Aray ka. So negative ang dating sa kanila ng networking noon. Scam. Tapos, kapitbahay kami na 5 years ahead sa amin. Hindi siya may kahit 1,000. Pinakamalaki daw yata. Basta walang 1,000 ang check. So, ang sabi niya, papaputol daw niya yung daliri niya. Pag tumingin na yung 1,000. Kayo? Oo, check darating 3,500. Binalikan nyo? Binalikan naman namin, kaso kompleto pa rin daliri kami. Puntahan pa natin ngayon. Tanda ko pa yung pangalan, alam ko yung bagong address niya. Hindi, totoo yun. Kaya nung una sila mami, dinga. Nung dumating, nung unang check ko, 147, tapos pangalawa 700. Yung 700 pesos na yun, naligaw pa yun sa Hong Kong. Wow, sa Hong Kong napunta. Yes. Naligaw pa sa Hong Kong yun. Layo na-delay na dumating dito sa Santa Cruz. 700. Pero ang laki ng itinalon, diba? From 147 to 700. Malaki yun na. Kasi production ko nun, agad eh. 3,000, tapos 7,000, and then 21,000 ang production sa third check. Oo. So magkano ang naging check? 332. Wow. Third check, star agent check yun. So from 700 pesos, naging 32 na. Oo. Ang laki. Hindi na dumaan sa 1,000. Hindi. Diba? Yun na yung time na nagpapaputol daw daliri yung Buti hindi nyo pinakita na nawasan na. Buwang naman eh. Totoo nga. Kaya nga, pero nakakatuwa kasi yung naging journey nyo, hindi ganun kadali. Diba? Mahirap. Yung pag-akyat nyo, lalo yung pag-abot mo walang sugar coating. Mahirap po lalo yung pag-abot mo ng diamond. Ay, ang katwiran eh, mahirap naman lahat ng bagay, mahirap eh. Di ba? Walang biro, mahirap magnegosyo, mag-DXN. Lalo na kung wala kang matikain sa buhay, wala kang pangarap. Yes. Malagi mo yung sasabihin sa sarili mo, hirap naman ito. Pero kung ikaw taong may pangarap ka, hindi mo sasabihin yung bagay na mahirap tapos dadamdamin. Sasabihin mo, pero hindi mo dadamdamin. Gagalaw ka pa rin. Oo. Yun lang yung parang para sa akin na naging karakter namin. Oo. Nahirapan pero diretso. Tuloy pa rin. Kasi kahit gaano man kahirap, gano'n naman talaga, maghihirap pa rin tayo kahit di tayo mag-DXN eh. Yes. So dito na tayo, so meron tayo magandang pupuntahan. Yes. At ngayon, kasi kanina medyo nagkakwentuhan nga rin tayo konti, paano pumasok sa isip mo naman, Sir Lester, na magtayo ng service center? Service center? Ano na ako nun? Ano position mo kaya? Diamond ako nun eh. Yung pagda-diamond, kasi di ba requirements para magtayo ng service center? Yes. Pangalawa, may puhunan dapat. Oo. Kasi parang traditional business na yun. Yes, oo. Kailangan talaga may grab lang din ang opportunity. Nag-present ng opportunity. Bakit hindi ka magtayo? Gusto yung saluhin yung service center? Lakasan na ng loob, gano'n. Tinry namin. Which is failure nung unang try talaga namin. Failure talaga. Dami naming maling decisions na ginawa na napaka-mahal na learning. Sobrang mahal na
Kumbaga education. Dumaan din sa pagkalugi. Oo, bumagsak talaga. Hindi lang magkalugi, grabe. bumagsak talaga. Nag-resign talaga kami kasi ang puhunan nalugsaw talaga. Kasi ang daming maling decisions na namin bilang mga nagsisimula. Kaya talagang doon din kayo natuto. Oo, sobrang mahal nga lang nung edukasyon na yun. Ayun no. Gaano siya kamahal, Sir Lester? Magkano ba mag-open na center? 500 ba? 300? Wala na kayo, basta. Pero Sir Lester, curious ako. Noong nag-diamond si Sir Christian, tinulungan mo ba siyang mag-diamond? Oh, hindi. Oh, wow. Yung diamond niyan, actually, galing. Siya trumabaho, hindi ko kaya yung ginawa niya dati. Biruin mo, minumotor niya gabi papuntang sa Narciso. Wow. Yung mga lugar, nung tinrabaho niya kasi yung position niya, diamond na ako eh. Tapos, nakatuto ako sa area kung saan wala sila. Nasa Metro Manila ako, sa Bulacan, nasa punta ako ng Norte. Sila na dito sa Quezon Province. So magkahiwalay pala kayo ng time na yun. Oo. So Sir Christian, bakit mo pinush siya mag-diamond? Nakita mo yung result? Kaya lang ka dati ako. Kasi nung elementary kami, nagbubulak-bulak talaga ako sa school. Ay, bulak-bul yan. Nagkakating ako, grade 4 pa lang, nagkakating ako. Ngayon, hanggang sa nakumpero kay kuya, sabi niya, kuya mo, honor. Eh, gaya-gaya ako. Idol ko, nagpaka-honor din ako. Nag-honor naman ako. Wow. Gumrado siya ng valedictorian, ako sa tutorial. Since umakit sa stage para mag-speech, umakit din ako para mag-speech. Ay, ang galing. So, nung nag-diamond siya, sabi niya, tol, hindi kita matutulungan. Kung talagang gusto mo, hindi pakita mo. Alangan namang isubo ko pa sa pagda-diamond. Ay, ang galing. Within a year, nagpa-diamond ako. Ang galing. Yan yung influence na napakaganda. Kasi, kumbaga, parang yung positive way ng inggit, na nakita niya sa'yo yung na-achieve mo. So talagang nagsikap din siya sa sarili niya na makuha rin yung achievement na nakuha mo. Oo. Grabe no? Actually yung part kasi na nakita ko doon is yung persistence eh. Oo. Kasi alam niyan. Bago ako mag-diamond, na-hospital pa ako ng ilang beses. Na-hospital pa yan. Dumating pa yung time na nag-i-start yan, tatawag yan. Tol, may extra ko sa bawat. Bakit? Kasi kailangan ko lumos kailangan ko lumos may training kukulangin ako ng budget. Naglayas ako tinakwil ako ng aking mga magulang, nag-decide ako mag full time. Oo, totoo yun. Sobrang engineering mo, dala kang kape sa bahay. Oo. Tinakwil ako ng aking magulang at nag-quit talaga sila sa DXN. Positive na sila. Tapos nag-decide ako mag full time, quit sila. Wala no. Kasi ayaw nila yung ginawa mong pag-full time. So talaga hanggang nung mga time na yun, hindi pa sila naniniwala magandang business ang DXN. At hindi nga nila alam, 1.5 year. Hindi nila alam, hospital na ako. Saan galing ang pera, so kayo talaga ang body-body na lang, nagkakaalaman ng nangyayari. Alam mo, ginawa ko. Pagka-diamond ko, labas ako Innova, umuwi ako may sasakyan kaya sa akin ako sila nila. Toyota Innova na red. Yun pala dapat. 2.5. Kailangan maglabas ng sasakyan. Pero mahal din na experience, wag din ko. Oo, Saan ang pera? Ibili na lang kape, i-invest na lang muna, products na lang muna. Pero ang galing, nakakatuwa yung experience nyo na, yung kwento nyo, nakakatuwa. Sobrang na-amaze ako kasi bihira akong makarinig ng DXN story ng magkapatid na ganyan ang support at paniniwala at tiwala sa isa't isa. Grabe. Sobrang saludo ako sa inyo. Siguro kasi wala kasi bata, hindi kami nag-aaway. Talaga ba? May away bata. Away bata lang. Kahit hanggang ngayon. Away bata lang. Pag kami, meron kami part na hindi nagkakasundo. Parang away bata pa din. Ikaw, sige, bahala ka. Tapos namin, mag-usap na rin naman kami para kami ngayon. Ang galing. Masarap pong hindi kayo nag-aaway. Tsaka, isa sa mga natutunan ko yun, malas sa negosyo yung laging merong nagwawala, nagdadali. Yun. Tapos ang pinaka natutunan ko sa pagdi-DXN ko hanggang ngayon is yung wag kang sisira sa pera. Sa tao. Wag sisira sa pera. Wag kang sisira sa pera. Kasi yung pundasyon ng negosyo is yung tiwala.
Actually, pwede ka mag-operate ng negosyo nang wala kang puhunan. Oo. Paano ka mabibigyan ng puhunan nang mayroong pera? Yung tiwala, syempre. Ngayon, kung sisirain mo siya, doon ka mag-fail. So, yun yung parang pinakang core value ko na naintindihan ko rito. Huwag kang sisira sa pera. Ayun, no. So, napakagandang din nun. Paalala palagi sa sarili. Oo, napakarami kong nakita na ahead sa akin, sobrang lalaki ng kinikita. Ahead sa DXN sa akin. So, sila ngayon, wala na. Kasi, simply because, yung kanilang character as a business person, syempre, business person ka, yung pera, kambal mo yan. Sira ka sa pera, business character meron ka. Diba? Grabe. Wala, bagsak ka doon. Yun yung parang core value ko bilang isang nagnenegosyo o sisira sa pera. Sir Lester, nung nakaraan, pinaiyak kami ni Sir Christian. Oo, yung sa anak niya. Pinanood ko kasi. Diba? Malungkot ako, promise ako, naiyak din ako kasi naalala ko yung kanyang anak na wala kami nagawa kahit ano para lang maisalba siya. Pero yun na, akong unang nakapansin nun, parang ang laki na siya ng anak mo yan, parang kakaiba, laki talaga. Tapos noon una natatawa kami kasi ang arte iilang naiyak na gano'n. Sabi ko, ba't parang kakaiba yun dyan mo? Yun pala, may nararamdaman. Yun pala, may sakit na. At bagay, ano rin yun sa akin, isang sa mga hindi ko malilimutang pagkakataon din sa buhay ko na hinahanga ako sa iyan kasi hindi nangyari sa akin pero sa kanya nangyari. Although sa akin masakit, lalo na sa kanya kasi siya naman. So paiyakin mo rin ako. Diba? Pero grabe. Grabe din talaga. Nakaka-down po yung gano'n. Na sinubukan mo ng lahat. Wala talaga. Pero yun ang naging niya, tibay niya. Yun ang naging hugot niya. Kaya grabe siya kahit anong pagdaanan pa niya sa pagdi-DXN niya ngayon, tinatawanan na lang niya. So Sir Lester, ikaw naman, anong pinanggagalingan ng tibay mo? Oo, kasi iba yung nagpapaiyak para saan ka bumangot? Para saan ako bumangot Ba't nga ba? Ano yung reason, Sir Lester? Kasi na-curious din ako nung nabanggit mo kanina na muntik na isara ang service center nung pandemic time. Ano yung naging reason para wag? Kumbaga, pinigilan mo sarili mo at tutuloy ko to. Bahala na. Ay, mga member ko. Yung kasi love mo sila. Yung mga member ko na nagtitiwala sa DXN. Yun. Sa tagal ko ng on and off, yung tumigil ako, kumikita na ako, tinatamad na ako, ganun. Pero ba't ako nabalik, nag-activate ulit? Kasi pag nakikita ko yung mga downline ko na active, parang doon ako ginaganahan. Ba't na ba ako tatanga-tanga dito? Ayun, wala na akong ibang way sa sarili ko, yung bakit pa ako tumutulong. Hindi na. Sila na yung nagbibigay sa akin ng courage. Kasi tinan mo yung center, madali lang magsabi, sara ko na lang yan. Quit na tayo sa opisina. Hindi, para sa member ko yung ginagawa mo. Para sa member yung center kailangan nila may bibilhan, kailangan nila meron kasi hanap buhay nila. Tama, kasi kanina Sir Lester narinig ko nga yung isa na wala ang DXN diba, wala kami mabilhan. Nasasaktan ako pagka naririnig ko yun. At natutuwa ako kasi nababalik na namin sila. Na yun talaga ang purpose ng opisina dyan, ibalik yung mga mahal na mahal yung DXN. At saka yung pagmamahal mo kasi sa DXN products, sa DXN business, pati dyan yung mga members mo eh. Oo, yung kasama aking mga active na mga member na ikit pagka-check ka ng CSS, di ba dahil pinag-check naman tayo, nakikita mo, ba't nagpo-points? Tuloy-tuloy, ikaw kuya-kuy ka? Ayun. Wala kang karapatan dyan sa laki ng income mo kung hindi ka naman na trabaho. Yun yung parang nagpapabangon sa akin, nagtutulak sa akin. Actually, hirap kayang buhatin ng sariling paa pagka ayaw mo na. Pero pag may nagtutulak,
nagbubulat ka, gumagalaw ko eh. Oo, sumusunod na yung katawan mo doon sa pumapasok sa isip mo, kailangan ko tong gawin, kailangan ko silang tulungan. Yes, kasi hindi mo natatanong, ba't ko nga ba ito ginagawa? Hindi ko naman kailangan. Yun, doon napapasok ko yung mas malalim na yung tulong na talaga. Energy, oo, yung mas malayong na energy na, ba't nga ba? Oo, actually, ayaw nga pala si ano nga, kailangan pala tulong ko, kailangan ko palang babaan yun. Alam mo, napakasarap na motivation ng Sir Lester. Yung motivation mo na para makatulong sa kapwa mo, sa mga members mo, sa mga business partners mo. Ibang level ng ano yun. Kasi kahit ang mga successful businessman, na yun ang naging purpose, yun yung naging goal na nila, lalong nag-succeed. Kasi sabi nga, diba, the more you give, the more you will receive. So sa intention mo na pagtulong, mas lalo ka niya na magkakaroon ng mas maraming blessings. Amen! Yeah? Praise the root. Bigla naging seryoso eh, no? Hindi, yun naman talaga eh. Aminado naman ako sa akin, sa loob-loob ko kung iisipin mo, 15 years na akong member. 15 years na? Oo, kung isipin ko ikakawin na parang 15 years na nga yata, parang ganun eh. Pero bakit, tinan mo, ikaw, na-invite ka namin sa opisina, nag-spend, tapos nag-invite sila mami, bumababa, yung mga downline ko na hindi na-active na. Yun na. Diba? Simply because, yung purpose na namin, hindi na para sa sarili namin. Kasi kung monetary lang po, wala namang kita sa center. Ay, totoo yan. Wala po. Totoo yan. Wala pong kita sa center. Kundi yung Service pagmamahal na lang din. Serbisyo. Serbisyo po. Yan ang totoong serbisyo talaga. Na hindi ka na after doon sa kita eh. Opo. Hindi na yun yung iniisip mo. Gusto mo makita yung member mo na mag-succeed eh. nakamat din. Yun. Kasi parang guilt na sa sarili mo kung hindi mo sila naggawa yung part. Sir Lester, ano na nga ba ang position mo ngayon sa DXN? Executive Senior. Actually, double diamond na ako. Hindi lang napopromote yung aking... Hindi lang nagka-qualify? Hindi nagka-qualify. Same yun. So, Senior na dapat ako. Pero madali na lang yun. Production na lang ang kailangan eh. So, ang kailangan talaga din dyan is hanapin yung kung sino pa yung mga bumibili doon. Then, invite natin. Mas Manila. Bisitahin. Oo. Ayun, no. Executive Star Diamond. So, parehas kayo ng posisyon. Executive Senior. Executive Senior. Okay. Oo, Executive Star Diamond. ESSD? Ayun. Tama. So, ang next target ngayon, di na yung ESSD eh, yung double na. I-qualify na lang. I-qualify na lang. Hindi na yung target kasi madali na lang yun, andyan na eh. So, executive double na yung target. Actually, hindi ako particular sa position eh. Kasi as marketing naman, alam mo naman yan. Production naman talaga yung important. Kahit mas baba position mo, mas malaki production mo, mas malaki pa. Grabe. Sir Lester, ano ang may papayo mo sa mga duda pa sa DXN? Duda pa din. Oo. May mga ano pa rin kasi, parang nagdadalawang isip pa rin kung itutuloy ba ang business or... Hindi po, parang serious na talk siya, real talk to. Kasi kung magdi-DXN ka dahil sa pera, wag na. Wag na. Kasi mahihirapan ka lang. Pero kung magdi-DXN ka dahil masaya ka sa company ng mga partners natin, DXN ka dahil meron kang goal sa buhay. DXN kasi isang ano lang yan eh, isang way, isang vehicle eh. Sasakyan mo o hindi, bahala ka. Bahala ka kung i-maximize mo siya o hindi. Ikot tayo. Ganun ang para sa akin. Kung siserosoyin mo siya, good thing. Kung payo ko, ayun, oo. nagdududa. Sa mga nagdududa. Lagi naman natin naririnig yun yung duda eh. Sa akin po, bilang isang DXN member, isang negosyante, nagkaroon ka ng puso para sa ginagawa mo. Ngayon yung duda, hindi bagay yan para mag-dwell para doon sa lang paikot-ikot ka doon. Oo. Okay lang
magduda. Natural lang naman, tao tayo. Oo. Pero kung yun yung magiging hindrance mo para magdire-diretso ka, hindi healthy thinking yun. Oo. Hindi healthy thinking yun. Kasi, kailangan, you have to move forward. You have to make a step. Kailangan hakbang ka muna. Diba? Okay lang yung duda. Totoong magduda, kaya ko kaya, may mangyayari kaya sa akin. Natural yun. Ako nga, nagdududa rin eh, diba? Lahat naman tayo nagdududa eh. Oo. Pero, habang nagdududa ka, gawin mo yung ginagawa mo. Yun, gawa ng action. Kasi hanggat hindi mo ginagawa yung dapat mong ginagawa, yung duda mo, hindi magkakaroon ng sagot yan. Oo. Mananatiling duda pa. Oo, duda eh. Oo. Paralisado ka na dyan, kadududa mo, di ba? Hindi ko nagiging pera yan. Kaya nga, no? Tsaka may kasi ako, mayroon akong philosophy. Grateful ako sa lahat ng blessings na binibigay sa akin. Hindi ako nag-regret. Huwag mo regret. Oo. Tanggalin mo sa sarili mo yung pagkakaroon ng regret sa mga bagay na dumarating sa'yo. Be grateful sa lahat ng blessing. Hindi basta thank you. Hindi may thinking ako na maigi yung sabihin ko yung maigi sa wala. Tinatawanan nila ako, maigi sa wala. Ano maigi sa wala? Kaysa wala kang makuha, walang pumasok sa iyo, gawin mo na lang. Oo. Kaysa wala. Oo. Worst thinker na yan. Oo. Pero out of yung worst thinker na yan, best yung binibigay sa akin. Ewan ko mag-workout sa iba. Oo. Depende na lang din sa kung paano mo siya gamitin. Yes. Na motivation. Oo, kasi yung point of view ng tao iba-iba, di ba? Oo. Yung positive thinking iba-iba rin naman. Oo, totoo yun. Ako hindi ako positive thinker. Pero ako, may attitude ako na ginagawa ko yung dapat kong gawin, ginagawa ko. Yung pag-iisip, secondary na lang, tertiary na lang. Oo. So grabe, sobra akong na-motivate sa inyo. Especially sa kwento nyo as magkapatid na parehas nyong, sobrang na-amaze lang ako na parehas nyong talagang pinush ang pagdi-DXN at nagtutulungan din kayo. Sir Christian, lumitaw ka nga dyan. Makulit ako eh. Oo. Actually, kung titingnan mo, hindi namin din talaga kailangan DXN sa namin sa namin ngayon. Hindi na. Makulit ako eh. Kasi mahal ko yung DXN. Meron akong, kumbaga sa akin, ang sabi ko lagi sa kanila, tayo, nagdadagdag tayo ng negosyo, hindi tayo nagpapawas. Oo. Ating hanap buhay ay dinadagdagan lang natin. So, mayroong opportunity na ibibigay sa atin, i-manage mo lang, wala kang pakakapalan. Ayun, no. So, grabe, no. Grabe yung pagkaano nyo, yung pagbuo ng personality nyo as ngayon na mga negosyante na kayo from zero, wala kayong idea, wala kayong minanang negosyo, wala kayong kamag-anak na negosyante, pero kayo as mga bata pa kayo, pero grabe yung mindset nyo na i-push na yung negosyo. Bakit nga ba ibig sabihin wala na kayo interest talaga magtrabaho? Ito na trabaho natin, di ba? Ayan. Ito na. Ito yung trabaho. Ito na tinatrabaho natin. Ang nakausap ko yung mga klase ko na sa ibang bansa. Bakasyon sila. Ako, sabi niya lang, Mark, alam mo, swerte mo. Sabi ko, alam mo bakit? Sabi ko, bakit? Tignan mo ha, babakasyon ako rito 3 weeks. 3 weeks yung galing Canada, dumating siya. 3 weeks. Gusto kong matulog, hindi ako makatulog. Bakit? Kasi yung aking bakasyon, itinerary. Gusto pa niya mag-spend ng time sa isang lugar, hindi niya mahanap kasi limitado. Sabi niya, ikaw, pwede ka matulog maghapon bukas. Sa bagay. Yun yung malaking lamang natin. May lamang tayo. Sabi ko, sa bagay. Kasi yung time freedom na i-enjoy na natin no? Yes. Yun yung pinakamasarap din. Ako as nanay, no? Kasi, syempre kahit pa paano, iba yung story ko sa inyo. Pero yung pagdating sa time freedom, na ma-manage mo siya, na nagagawa mo siya sa panahon na gusto mo. Yes, kaya nga sabi ko kay ma'am, grabe si mama, kala ko kasama mo yung mga chikiting mo, okay lang din, masaya, makagala kayo. So maulan Nakakatuwa lang. Sobrang natutuwa ako sa inyong dalawa. Kasi ang mga kapatid ko medyo iba ang story namin. Kabaliktaran ang story nyo. Kaya sobra ako na-miss at ewan ko
ko lang, sana dumating ang time na ma-open din ang isip nila. Kasi sa ngayon talaga, iba ang ano nila. Iba ang thinking interest nila. Iba ang interest nila. Kasi, kasama na talaga kami sa kalokohan ni Kuya. Hindi naman pula maalala talaga na parehas talaga. Siguro mas sortihan lang. Tsaka parents kasi, syempre ang parents ang pinakamalaking influence sa pamilya. Kung ang parents ay ayaw, talagang kakaroon ng banggaan. Syempre namin ko DXN. Sabihin lang sa mga kapatid ko, mag-DXN kayo eh. Wala na sila magagawa. Matik na, di ba? Ayun na. So, Sir Christian, ikaw naman tatanungin ko. Ano yung... Singit na rin kita. Dyan ka eh. Ano yung pinaka gusto mong attitude ni kuya mo na gusto mo ring, kumbaga gusto mo ring gawin dahil nakita mo maganda yung naging resulta sa kanya? Persistence. Kasi, di ba sabi ko nga, nung nag-start niya si kuya, cut off na lang. Nung nag-start siya mag full time, kinat off na yung kanyang allowance, hindi na binibigyan. Kasi hindi man na mag-aaral eh. Ang reason kasi ng magulang lagi, hindi mo naman sinunod yung gusto namin, ba't ka namin susuportahan? So, nado na meron silang punto doon. Pero still, si kuya kasi persistent na yung sinabi niya na kukunin niya. Nung sinabi niyang, dito na tayo yayaman. Dito na nga. Yung... nagdire-diretso kahit ano yung mangyari. Kaya nung dumating naman kasi hindi kasi ako ganun talaga ka-persistent. Sabi magkapatid, pag-usapang persistence, dire-diretso. Si kuya talaga. Wow. Yung sa akin kasi talaga, umabot lang ako talaga sa pagaya-gaya. Hanggang sa yun, nagbunga naman. Pero kung usapang attitude, yung persistence kasi, talagang dire-diretso. Whether may bagyo, umuulan, may strike ng jeep, walang sasakyan, continuous. Tulad nga, di ba? Ilang araw na talagang bumabagyo, pwede naman niya i-request na Mangkare, pwede ba i-reschedule kasi talaga mabagyo, maulan. Minsan madalas bumabaha. Pero still, dahil yun yung pinag-usapan, tuloy. Ayun. Yun, persistence. Yun nga lang, medyo nauuya sa akin sa minsan kapag persistent kasi nung nakarami napagalitan ako na biyahe ka ng 300 kilometers tapos may dala kang 50 mil, 70,000 sa bulsa mo, babiyahe ka ng alas 12 ng madaling araw, darating ako ng center ng Lucena Center pa noon eh, madaling araw din, tapos tutulog lang ako, purchase na ulit, then alis na naman. Wala eh, sabi ko wala. Dito ko na nakita, malapit na, as in, abot tanaw ko na, malinaw na, tuloy lang. Kaya ang inaano na sa akin, na lagi lang nagre-remind na, baka mamaya naging okay na naman yung persistence mo, tingin-tingin lang. Sinasabi ko sa kanya, ang isa sa mga bagay din na nagpapabilis sa tao, yung marunong ka rin yung utak mo, maninis, magpahinga ka. Tulog mo, kasi pag yung utak mo medyo crowded na sa mga bagay-bagay, dahil sa pagod. Walang matinong decision magagawa. Ayun o. Tsaka, syempre, love ka niya. Love ka ni kuya. Kuya, naging kuya na. Love ko to. Mga disgrasya, syempre, ayoko din. O kasi dapat talaga ang punto na nagbumotor ako, pag gising ko, nakapark na ako. Pinito ko sa kanya, galit na galit. Syempre, nag-aalala. Pero yung nangyari din nga sa kapatid ko noon, kasi yung kapatid ko namatay siya sa panganganak. 2 hours after niya manganak. Na ano din siya. Kaya yun yung pamangkin mo. Sumunod din. Pero inabot pa siya ng 11 months. Kaya nung nagkwento na si Sir Christian, 11 months pa? 11 months. Kasi ang nangyari noon, eto na nga. Anong kinamatay ng bata? Yung bata kasi nung pinanganak, dahil lahat kami nagluluksa, lahat kami hindi namin natanggap. Yung attention namin napunta doon sa kapatid ko, yun sa pagluluksa nga namin, na hindi namin napagtuunan pansin yung bata. Ngayon may pumansin na isa kong tiyuhin, kapatid ng papa ko. Sabi niya, bakit yung bata parang ang ng hinga, yung parang masyadong malalim. Ngayon, ang sabi ng lola, ay ganyan din yung yung papa niyan, ganyan yan ng bata pa. So parang nabaliwala yung pansin na yun. Ngayon, nung naasikaso na namin yung kapatid ko na i-pwesto na siya, okay na siya,
doon na lumabas yung newborn screening ng bata. At doon namin nalaman na may butas pala sa puso yung baby. So, baby pala siya. Kasi nung pinagbuntis din yun ng kapatid ko, stress siya kasi... Ako! Pag ako umiiyak, ang kukulay black pumahan ko. Nung ako'y bata. Alam? Yes. Sabi pa nga, baka daw di na umabot ng 20 years old. 25 o. Alam? 37 na ako ngayon. 35 pa lang, pinatatanda mo naman eh. Tinarik agad. Ayun na. Pero yun yung naging ano ko. Muntik na ako nun mag-quit nung nangyari yun sa kapatid ko. Kasi sabi ko, nasa DXN ako. Nasa product ako. Na-felt din namin yun. Ano bang silbi namin nasa DXN at lahat. Umuwi ako nun sa amin. Sabi ko talaga, ayoko na. Hindi na ako babalik ng Manila. Hindi na ako magdi-DX. Gaano ka, nagsishare ka ng, di ba? Ang hirap no? Ang hirap bumangon sa ganung ano. Pero alam nyo, ang nakaano lang din sa akin nun, yung tatay ko. Na alam ko nung time na yun, kung ako, wasak ako, na parang feeling ko nun, bakit siya yung namatay? Dapat ako na lang. May ganun akong thinking noon eh. Kasi masalimuot din ang kwento ng buhay ko nung time na yun. Tapos sabi ko, bakit siya? Dapat ako na lang kasi wala akong kwenta, mga ganyan-ganyan. Tapos yung tatay ko noon, nung time na yun, na alam kong mas nasasaktan kesa sa akin dahil syempre anak niya yun eh. Siya pa yung umano sa akin na may dahilan si Lord, bakit nangyari sa atin to, kaya natin to, kung may gusto kong sabihin sa kanya, sabihin mo. Kaya yun yung unang beses na mula nung nalaman kong nawala na yung kapatid ko, nasa harapan ko na yung kabaong niya, hindi ako makaiyak, hindi ako makapagsalita, hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Pero nung sinabi yun ng tatay ko, doon talaga lumabas lahat. Sigaw ako ng sigaw. Na grabe. Pero yun din yung naging start. Kaya lalo akong umataw. Doon ako nag-diamond. Same taon na nawala yung kapatid ko. Kaya, magic ano? Oh, grabe. Parang nakakakilabot na, uy. Ako naman nag-aabol ako ng diamond no, na hospital ako. Dahil sa health problem. Kaya ganun ka-concern sa kanya. Hindi. Kasi, on my own term naman. Kasi na-impacho ako. Impacho ako. And then mali yung kain ko. Talagang gabi ako makakain. Tapos hindi ako makakain sa araw. Oo. Eh, bibili ako sa gabi. Hospital ako. Ang huli kong purchase is 120 capsules ng RG-Gel. Ininom ko yun within a day. Hala no? Oo. Bago ko operahan. Kasi operahan dapat ako ng major operation. Inuwahan yung likod ko. Ilalagos ang bituka para linisin. Yes. Ang lala nun. Yes. So, sabi ko dun sa try muna natin. Ito na muna. Bago ko operahan. Bago ko operahan ng Saturday, Friday, Thursday, ininom ko na siya. Buong araw ng Friday, wala akong ginawa kundi umebak lang. Wala no. Inilabas mo talaga. Yes, hanggang sa nag-tone down lahat ng aking blood count. Hanggang sa nag-normal. Hindi ako na-opera. Pero dapat, halagang pera ko, 140,000. Pina-ready na nga eh. Sabi ko, opo, meron po. Yabang eh, no? Kasi ipot yun eh. So, well, i-extend din ang nag-ano sa akin. Ang galing. So, talagang sa kahit na anong part ng pagdi-DXN nyo, products talaga din ang malaki. Oo. Okay. Ang bag ni products. Iyon, no? So, grabe talaga yung kwentuhan, yung car interview ko muli. Second time at sa magkapatid. Kay Guapo at kay Pogi. Ayan, no? Sana maulit. Sana maulit muli. So guys, sa mga nanonood po dito, don't forget to share, like, and subscribe. DXN Mami Karen and syempre Ian's Vlog po. Paki-edit po ha. Ayan, maraming salamat muli. And see you on the next car vlog. Bye-bye! Yan!